Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon, hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati po ang katabi natin, good afternoon. Tayo po ay nasa 15 linggo sa karaniwang panahon at mga kapatid, eksakto 1 linggo na lamang po ay magaganap na ang ating inaabangan at pinaghahandaan. Sa unang pagkakataon, ang Apostolic Nuncio o ang kinatawan ng Santo Papa sa Vatican sa Roma ay magmimisa dito sa ating simbahan, si Archbishop Charles Brown. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat alam natin ang kanyang pinupuntahan ay buong Pilipinas. Medyo nakakagulat at nakakatawa rin dahil alam nyo ang bahay ng nunsyo, nandun lang sa kanto ng Quirino. Kaya kahanga-hang at kakakugulat, bakit hindi pa siya nakakapagmisa dito sa atin? Pero sadyang ang lahat ay nasa tamang oras ng Diyos. Amen? In God's perfect time. And maybe, and we believe, ang linggong darating, July 21, 10 a.m., ay ang oras para sa atin. Kaya sana ho, sama-sama natin salubungin, batiin ang kinatawan, ang sugo ng Diyos mula sa Roma sa pamamagitan ni Archbishop Charles Brown. Mga bandang 9:30 o bago mag 9:30, nandito na tayo. Diyan sa harapan lalo na para siya'y ating salubungin at batiin. At syempre, huwag natin palampasin ang pagkakataon na maka-attend tayo ng kanyang misa. Pag tayo ay umattend ng kanyang misa, para tayong umattend ng misa ni Pope Francis. Siya ang kinatawan ng Santo Papa dito sa ating bansa. So July 21, Sunday, 10 a.m. pero 9:30 o bago mag 9:30, dito na ho kayo. Minsan lamang ito. Ang sugo ng Diyos sa katauhan ni Nuncio ay darating sa atin. Sugo ng Diyos. Pag sinabing sugo ng Diyos, pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos. Siya ay pinadala. Kapag ikaw ay sinugo, ikaw ay pinadala ng Diyos. Hindi ka lang gustong pumunta roon. Hindi sa ganang sayo lamang o sa sarili mo lamang. At pupunta ka doon, hindi lang para may patunayan. Hindi para lang may maipakita. Pag sinugo ka ng Diyos, isa lang ang gusto niya. Ipahayag mo ang mabuting balita. Yan ang sugo ng Diyos. At mga kapatid, lahat po tayo, hindi lang kaming pari, hindi lang po itong mga naka-uniforme. Lahat tayo bilang mga binyagang Kristiyanong Katoliko ay matatawag na sugo ng Diyos. Dahil nung bininyagan tayo, lahat tayo po ay tumanggap, nakihati
sa misyon ni Kristo, ang magpahayag ng mabuting balita. Kaya tayo yung tinatawag ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, tayo yung mga nakiisa kay Kristo, na katulad ng ginawa ng Ama sa kanyang anak, tayo rin, nung bininyagan tayo at tinawag kang Kristiyano, ituring mo na ang sarili mong sugo ng Diyos. At ano daw ang dapat gawin ng isang sugo ng Diyos? Sabi ni San Pablo, dalawa lang. Magpakabanal at magmahal. Yan ang misyon nating mga sugo ng Diyos, mga Kristiyano. Magpakabanal at magmahal. At hindi para maging hangal. Mag-iingat tayo na huwag tayong tawaging mga Kristiyanong hangal. Dapat sana sikapin natin bilang mga Kristiyanong nagpapakilala rin naman tayo, hindi lang sana sa certificate, hindi lang sana sa titulo, kundi tayo ay Kristiyanong nagmamahal at nagpapakabanal at hindi mga hangal. Paano tayo magiging hangal? Mag-ingat tayo. Sa mundo natin ngayon na maraming pwedeng pakinggan, maraming pwedeng paniwalaan, sana huwag mo kalilimutan, ginawa at tinawag ka ng Diyos sa mundo para mabuhay sa katotohanan at mabuhay sa kabutihan. Kaya huwag kang magpapakapagod, huwag kang nagpapakasira, huwag kang nagpapakaalipin sa anumang kayamanan, posisyon, titulo, kasikatan sa mundong ito. Hindi yan ang kahulugan ng pagiging Kristiyano. Sinugo ka sa mundo, makinig po kayo. Sinugo ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Sinugo ka sa mundo, pero hindi ka sugo ng mundo. Ikaw ay alagad ni Kristo. Kay Kristo ka lang. Kaya nga, kung tayo nagsisimba araw-araw, nitong mga nagdaang araw, maririnig natin si Kristo. Nagpapaalala, nagbibilin sa kanyang mga alagad. Bago nangyari itong ebanghelyo ngayon, na sila ay pinadala ng dala-dalawa, abay, marami munang bilin. Marami munang instruction. Paalala si Kristo sa kanyang mga alagad. At ano yung kanyang paalala? Siguraduhin ninyo, tama ang dinadala ninyo. Ito magandang tanong sa atin din. Lahat daw tayo may mga hindi lang pinagdadaanan. Lahat tayo may kanya-kanyang dinadala sa buhay. Kaya minsan ang biro nila, alam mo marami na akong dinadalang problema, huwag ka nang dumagdag. Tanungin mo yung sarili mo. Ano yung mga matagal mo nang dinadala? Problema, kaaway, kagalit. Ano yung mga dinadala mo? Mga takot mo? Mga kinaiinggitan mo? Ang problema, dinadala mo, hindi naman pala para sa'yo. Kaya ikaw nahihirapan. Maawa ka sa sarili mo. Bitawan mo ang hindi para sa'yo, lalo na ang hindi dapat nasa'yo. Kaya nung sabi ni Kristo sa mga alagad niya, ito lang ang dadalhin ninyo. Huwag kayong magdadala ng sobra-sobra. Huwag kayong magdadala ng mali. Bilang mga Kristiyano, sabi ni Kristo, huwag lang kayong magdala ng katalinuhan. Huwag lang kayong magdala ng kapangyarihan ko. Ang dalhin ninyo ay ang kabutihan ko. Yan ang madalas nating makalimutan. Always bring where your good manners. Lagi mong dadalhin yung magandang ugali mo. Kaya nga minsan, kapag mainit na ang ulo mo sa mga kasama mo, kapag marami na ka nang nakikitang hindi maganda, reklamo, umuwi ka muna ng bahay. Mukhang may nakalimutan kang dalhin. Nakalimutan mo sa bahay ang magandang ugali. Baka nakalimutan mo lang. Balikan mo lang. Dalhin mo lang lagi. Dahil bilang mga Kristiyano,
Araw-araw, dala-dala natin ang pangalan ni Kristo. Alam nyo, marami ng pinagaling na may sakit ang pangalan ni Kristo. Marami ng ginawang himala ang pangalan ni Kristo. Marami ng kaluluwa ang niligtas ng pangalan ni Kristo. Pero sana, hindi lang tayo sa pangalan Kristiyano. Kahapon ho, nagmisa tayo sa ating every Saturday area mass, no? Tuwing Sabado meron tayo misa sa mga barangay, prosesyon muna tayo, rosaryo, misa. Sa barangay 2 tayo kahapon kila Chairman Melchor. Nagmisa ho kami ng umaga. Alam nyo, habang nagmimisa ako, napansin ko sa may puno, doon kami sa may Along Quirino, sa may puno, may batang lalaking maliit, may hawak na Santo Niño, nagsisimba siya, behave na behave. Nakatingin. Yung pala yung isang sakristan kuya niya, proud na proud siya. Pagtapos ng misa, kami ay nag-almusal, kape, pandesal, nagkukwentuhan kami. Alam niyo, habang nagkukwentuhan kami matatanda, yung bata nasa tabi ko, ang daming kinukwento rin sa akin. Ang daming binubulong, ang daming tinatanong. Talagang ini-interrupt niya ako. Hanggang sa naramdaman ko na, kinakalikot na niya yung damit ko. Tinitingnan niya yung damit ko. So sabi ngayon ni Sister Yeng, yung ating coordinator, sabi niya doon sa bata, gusto mo ba yung suot ni Father? Sabi ng bata, hindi po. Gusto ko yung ginagawa niya. Hindi yung damit, yung ginagawa. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa natin, tama yung bata. Sana, hindi sapat na tayo ay nabinyagan, nakumpilan. Sana araw-araw, ang daladala natin ay ang ugaling Kristiyano, ay ang diwa, ang mabuting ginagawa ng isang Kristiyano. Tanda natin mga kapatid, tayo ay tinawag sa mundong ito, pero hindi tayo para sa mundong ito. Sinugo tayo ni Kristo, hindi lang sa pangalan, kundi sa ating dinadalang mabuting ugali bilang mga sugo at alagad ni Kristo. Wear your Christian manners. Amen.